Tama ba yung ginawa ni US President Donald Trump sa Venezuela? Hmm? Anong epekto nito sa atin, sa Pilipinas at sa mundo? O yan, sige, pag-usapan natin to, pagkwentuhan natin to mga kabunyog, mga kababayan. Unang-una muna, mga kabunyog, mga kababayan, ang Venezuela ay isang bansa sa Latin America. Isang bansa ito sa Latin America, nasa South America ito. Nasa South America. Ang ano kasi, ang Americas, pag sinabi nating Americas, may North America, may South America. Ang US nasa North America. Ang kontinente ng US ay North America. Katabi niya kasama niya sa North America ang Canada at Mexico. Yung South America naman, ayan, nandiyan na yung mga Colombia, Peru, Argentina, Brazil, itong Venezuela, Nicaragua, yan na yung South America. Kaya bagamat sinasabi nating America yan, South America, pero magkaibang kontinente. North America yan at South America. Itong North America, tatlong malalaking bansa yan in terms of land area. United States of America, Canada at saka Mexico. Pero yung karamihan ng bansa sa Americas, yung sinasabi nating Americas, South America, kasama itong Venezuela. Ngayon, ang Venezuela, controversial na talaga yan itong nakaraang mga dekada kasi ang Venezuela ay isang bansang mayaman sa langis. Napakayaman ito sa langis. Hindi ito alam ng ating hindi ito alam ng marami kasi pag sinabi mong langis, oil reserves, lagi ang pumapasok sa atin, Middle East. Yun ang alam natin. Pag sinabi mong oil o langis, ang alam natin diyan, ang pinakamalaking source ng oil ay Middle East, Iraq, Iran, Kuwait, Saudi Arabia. Yan yung alam natin na malaking source ng langis sa mundo. Pero hindi po. Ang pinakamalaking reserves, proven yan, recognized yan sa mundo. Ang pinakamalaking oil reserves, reserba ng langis, ay nasa Venezuela. Alam po yan ng kahit ang US, tanggap yan. Ito, countries with the largest oil reserves. Venezuela, 303 billion barrels. Imagine nyo yan. 303 billion barrels. Ang Saudi Arabia, pumapangalawa lang yan. 267 billion barrels. Ang Iran, 209 billion barrels. Canada, 163. Iraq, 145. UAE, 113. Kuwait, 102. Russia, 80. United States of America, 74. Libya, 48. So yan yung top 10 na may largest oil reserve sa mundo, mga kabunyog, mga kababayan. So, diyan pa lang makikita na natin na ganyan kahalaga ang Venezuela. Ganyan siya kahalaga kasi nandyan sa kanya yung oil reserves. Hindi pa yan kukunti pa lang diyan ang nagagamit. Kukunti pa lang dyan ang nagagamit sa Venezuela. Ngayon, dati, nung nakaraang mga panahon, ang langis ng Venezuela ay kontrolado ng Shell, kontrolado ng Chevron. Ang Chevron, mas kilala natin sa Pilipinas, yan yung Caltex. Ang Caltex, California Texas Oil Company o Corporation. Yung Chevron, yung Shell, ang Shell alam naman natin Royal British at saka Dutch. Kasi Royal Dutch Shell 'yan. Shell. Ang British naman mayroon silang BP, yung British Petroleum, ang French Total. Yang mga 'yan ang kumukontrol ng langis ng Venezuela dati. Kaya yung mga malalaking oil companies, bakit ka pa dun pupunta sa Middle East samantalang ang Venezuela malapit yan sa Americas, sa North America? Kasi South America lang ang Venezuela.
Dati kontrolado yan ng mga dayuhan, lalo ng American oil companies, ang Venezuela. Ang problema, mayroong isang military officer ng Venezuela, mayroong military officer, si Hugo Chavez, nang naging leader siya ng Venezuela, ginawa niyang nagpatupad siya ng tinatawag nating nationalist na ninationalize niya ang oil industry. Sa atin, pag sinabi nating ninationalize, hindi na pwede yung dayuhan sa oil industry. Ang may-ari na ng oil industry nila ay gobyerno, nationalized na. Iba yung ang nationalized, ibig sabihin kabaliktaran yan, privatized. Kapag sinabi mong ang ginawa ni Chavez ay ninationalize ang oil industry, ibig sabihin gobyerno na ang may control ng oil industry ng Venezuela. Ang nangyari ngayon, yung mga assets ng mga American oil companies kinuha ng gobyerno. Yung oil industry ng Venezuela, nang maging presidente ng Venezuela si Hugo Chavez, ginawa niyang nationalized, pag-aari na ng gobyerno. Hindi nagustuhan niya ng US, hindi nagustuhan ng mga dayuhan, pero wala silang magagawa. Ayun yun na yung policy ng bagong gobyerno. Itong bagong gobyerno ni Chavez ay nagbebenta na ng langis sa mga sa tulad sa Cuba, sa Russia. Diyan na siya nagbebenta ng mga langis sa China. Kasi na ito? Hindi na ito ang kumpanya ng langis ng Venezuela, pag-aari na ng gobyerno, nationalized na. Walang nagawa ang US doon. Ang problema kay Hugo Chavez, nagkasakit ng kanser. Nagkasakit ng kanser si Hugo Chavez. Pumalit sa kanya si Maduro. Si Maduro, ang tawag diyan, Chavista. Kumbaga talagang tagahanga ni Chavez. Pinagpatuloy ni Maduro ang nasimulan ni Chavez. Ang tawag sa kanilang patakaran, Bolivarian Revolution. Ang tinatawag na Bolivarian Revolution, ang Venezuela, kinikilala nila ang kabayanihan ni Simon Bolivar. Yan kasing Latin America, dating sakop yan ng Spain, ng Portugal, tapos kinalaunan ng Amerika, sinakop yung Latin America, parang Pilipinas. Kasabay-sabay tayo niyan eh. Nung sinakop yung Latin America na yan, yung South America, ang Pilipinas sinakop din. Nang nasakop naman ng kinalaunan naman, kinontrol naman yan ng mga Amerikano, yung Latin America na yan. Pero ang bayani ng buong Latin America na naglumaban para sa kanilang independence ay si Simon Bolivar. Kaya ang tawag nila sa kanilang revolution diyan, pag linalabanan yung dayuhan, ang tawag nila diyan Bolivarian Revolution. Ngayon, itong Venezuela, matagal na ang naging gobyerno pagpapatuloy ng mga policies ni Hugo Chavez. Namatay na si Hugo Chavez dahil sa kanser, pumalit si Maduro. Ang gobyerno nila Maduro at sa kanong mga tagasunod ni Chavez, ang ekonomiya ng Venezuela, hindi na nila pinahawakan sa dayuhan. Yung yaman ng Venezuela na langis, sila na yung nanginabang, nationalized na. Hindi na hawak ng mga Shell, ng mga Chevron. Kaya ang nangyari mga kabunyog dyan, mga kababayan, syempre, hindi nagustuhan yan ng US. Pero wala naman silang magawa. Kasi yan na yung gusto ng tao ng Venezuela. At ang ginawa nila Maduro, yung kita ng kanilang ekonomiya, yung kanilang mga langis, binibigay nila sa tao. Yung social services nila, maganda. Yung social services nila maganda, parang katulad ng Cuba. Yung kita ng Venezuela, kasi malaman siya sa langis, binabalik nila sa tao sa pamamagitan ng mga serbisyo sosyal, social services. Totoo, hindi sila kasing unlad ng ibang mga bansa, pero pagdating sa mga mahihirap, sinusuportahan nila ang pangangailangan ng mahihirap. Kaya,
ang mga mamamayan ng Venezuela, gusto nila ang patakbo nila Chavez at saka ni Maduro. Pero pag tiningnan mo yan sa standard ng mga bansang mauunlad, siyempre, ang ekonomiya ng Venezuela ay hindi tulad siyempre ng Singapore, South Korea, um, hindi katulad ng mga bansang mauunlad sa pagtingin ng western standard. Pero pag tiningnan mo sa standard ng mga mahihirap, yung gusto nila na ibibigay na ano ba sila, natutulungan ba sila ng gobyerno, ginagawa yan ng gobyerno ng Venezuela. Talagang parang kung sa atin yung social services, kung dito sa atin kulang ang social services, sa Venezuela nabibigay yan. Kasi yung yaman ng bansa nila, hinawakan na ng gobyerno, hindi na ng dayuhan. Kaya lang, ang isang problema ng Venezuela, may mga economic sanctions ang US. Pinipilit ang Venezuela na gipitin ang ekonomiya nito kasi ang Venezuela rin hindi sila sa US nakikipagnegosyo. Nakikipag-trade ang US sa Russia, sa China, sa ibang mga bansa na hindi kakampi ng US. Yung yaman ng Venezuela, yung mga langis ng Venezuela, sinusupply nila sa China. Kaya ito, hindi gusto ng US yun. Kaya ang ginawa ng US, nag-economic sanctions. Kaya nagigipit yung ekonomiya ng Venezuela. Siyempre, nahihirapan sila. Pero kahit nahihirapan sila, sige lang sila. At kapag nag-i-eleksyon, nananalo si Maduro. Ang akusasyon kay Maduro, dinadaya daw ang eleksyon. Grabe na ang ginawa diyan sa Venezuela. Talagang mayroon ng mga sinuportahan ang US diyan na kudeta, hindi naman nagtagumpay. Sinuportahan na ng US yung oposisyon. Pinadalhan ng pera, lahat ng tulong ibinigay na sa oposisyon, hindi pa rin na nagtatagumpay. Kumbaga, sa parte ng US, lahat na ginawa nila tungkol sa Venezuela. Kudeta, hindi nagtagumpay. Mga protesta, hindi nagtagumpay. Eleksyon, sinuportahan na nila yung oposisyon, hindi pa rin nagtagumpay. Kumbaga, sakit na ng ulo ng US ang Venezuela. Gusto talaga kasi ng US na mahawakan uli ang Venezuela. Sinapakarami niyang langis. So ngayon, ano na ngayon ang naging issue? Inaakusahan ng Amerika ang Venezuela, si Maduro, na nai-involve sa drugs. Nagsusupply daw ng drugs sa Amerika. Kumbaga, ang Venezuela daw ay narco state. At ang pinakapinuno ng Venezuela, itong si Maduro, ay siyang namumuno sa kartel ng drugs ng Venezuela na binabagsak sa US. Kaya inaakusahan ng US ngayon si Maduro na involved sa drugs, pati pagbibenta ng mga armas sa mga kalaban ng US. So, yan ngayon yung akusasyon o charges kay Maduro. Pero siyempre, ang problema dyan, paano mo aarestuhin si Maduro? Hindi naman kinakasuhan ng US si Maduro sa International Court. Hindi naman kinakasuhan ng US ang Venezuela sa International Court. Ang ginawa ng US, inilagay niya ang batas niya sa sarili niyang kamay. Kinasuhan si Maduro sa US Court. O ngayon, pagkakaso sa US Court, ito na ngayon, inaresto na si Maduro. Madaling araw na operation ang ginawa ng US. Parang katulad nung ginawa kay Bin Laden doon sa Pakistan, elite force ang ginamit at kinuha nila si Maduro. Kaya nga abduction ang ginawa, o pangingidnap talaga. Pagkakuha kay Maduro, dinala na sa Amerika. Nandun na ngayon si Maduro. Ikukulong na doon sa New York. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, tama ba ang ginawa ni Trump? Ang justification na ginagamit ni Trump, narco state na nga daw ang Venezuela. Kumbaga, ang ginagawa daw ng Venezuela, drugs na ang negosyo nito, droga, at binabagsakan nito ng droga ang Amerika. Kaya dapat itong arestuhin itong si Maduro. Kasi siya daw yung nagdadala ng namumuno sa Venezuela.
At isa pa, sinusuplayan niya ng armas ang mga kalaban ng US. So yan yung yan yung mga akusasyon kay Maduro. Pero siyempre, ang reaksyon dito ng mundo, bakit kailangang pasukin ng Amerika ang Venezuela? Anong kapangyarihan ang nagbibigay sa kanya? Hindi naman siya pulis ng mundo. Hindi naman siya dinesignate ng mundo bilang pulis. At saka, kung mayroon kang kaso laban sa isang leader ng ibang bansa, idadaan mo ito sa prosesong legal. Hindi sa katulad nito. Kaya ngayon, ang reaksyon ng mga bansa sa maraming bansa sa mundo, siyempre kinukundi na ang ginawa ng US. Kasi ang mga bansa tulad ng Venezuela, may soberenya yan. Katulad din ng Pilipinas. Hindi ka pwedeng yung presidente mo basta-basta na lang pasukin kahit pa yan ang pinakamayaman, pinakamakapangyarihang bansa, hindi mo pwedeng basta-basta na lang pasukin at kunin mo yung presidente ng bansa na yan. Kaya, ano ito? Kinukundi na ngayon ng mga bansa ang ginawa ng Amerika. At ito pa yung naiiba dito. Okay, nakuha na nila si Maduro. Di dapat sana tapos na. Hindi. Ang sabi ni Trump, sila na ang magpapatakbo ng Venezuela. Paano mo naman yan? Anong gagawin mo? Bakit mo patatakbuhin ang Venezuela? Kala ng marami, ang intention mo lang kunin lang si Maduro. Ngayon ang lumalabas, sabi ni Trump, sila na ang magiging gobyerno ng Venezuela. Ito, we are going to run the country. Si Osama Bin Laden, in-strike nila doon sa Pakistan. Nung mamatay si Bin Laden, umalis na yung Navy SEALs. Ang ginamit doon kay Bin Laden, Navy SEALs. Hindi rin yun namalaya ng gobyerno ng Pakistan. Pero matapos yun, wala nang maraming issue. Ito hindi. Ang plano ni Trump sa Venezuela, matapos nilang makuha si Maduro, iti-take over na nila ang gobyerno. Sila na ang magpapatakbo ng gobyerno. Pwede ba yun? Pwede ba yung ganyan? Dito ngayon nare-reveal, dito na ngayon nakikita na ang intensyon ng US ay hindi na lang si Maduro. Ang intensyon nila ay hindi lang matanggal sa pwesto si Maduro, hindi madala lang sa US, kundi mahawakan ang gobyerno, kontrolin ang gobyerno ng Venezuela. Ito na yan. Ito na yung mga pronouncements ngayon ni Trump. We are going to run the country. Bakit kayo ang magpapatakbo? Ito, GMA News to hindi to fake news. Sabi ni Trump, US to take over Venezuela. Imagine niyo yan mga kabunyog, mga kababayan. Kala natin ang purpose lang ninyo aristuhin si Maduro. O bakit sila na ang magti-take over ng Venezuela? Ang nangyayari dito, invasion na ito, pananakop na ito. Hindi na ito simpleng pag-aresto lang kay Maduro. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, dito na ngayon nagiging nagre-react na ngayon ang mamamayan ng Venezuela. Yung Vice President ng Venezuela ay naglabas na ng statement, lalabanan nila ang invasion ng Amerika. Ito na yon. Trump says US will run Venezuela after US captures Maduro. Rappler yan, Rappler. At ito na. Bakit nila kukontrolin na ang Venezuela? Ito na naman. Trump says US oil firms to enter Venezuela. Yan na. Ito na ngayon yung lumalabas na intention talaga. Hindi na si Maduro lang ito. Iti-take over nila ang pagpapatakbo ng gobyerno ng Venezuela at papasukin na ng mga oil companies ng Amerika ang Venezuela. Ito yung lumabas niyan sa Rappler. Third update. Trump says as part of the takeover, major US oil companies would move into Venezuela, which has the world's largest oil reserves and refurbish badly degraded oil infrastructure. Process experts said could take years. So, yan talaga yung long-term na objective ng ginawa ngayon sa Venezuela. Mga kabunyog, mga kababayan. So, nakakalungkot na itong nangyayaring ito. Kaya, mga kabunyog, mga kababayan,
Ito, hindi na ito dinideny ni Trump. Sinasabi niya na iti-take over ng Amerika ang Venezuela, sila na ang magpapatakbo nito at papasukin na ng mga oil companies ng US ang Venezuela. Iasaayos nila ang infrastructure ng oil industry ng Venezuela. American oil companies na ang magpapatakbo nito. Kumbaga, magbabalik sa dating kalakaran ng mga panahon bago nahawakan nila Chavez at Maduro ang gobyerno ng Venezuela. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, kung titingnan natin, kung ang purpose lang nila ay panagutin si Maduro, dahil ito yung wanted nila, o nakuha na nila si Maduro, bakit ngayon iti-take over nila ang gobyerno ng Venezuela? Ano naman ang karapatan mo na i-take over ang gobyerno ng ibang bansa? Kumbaga, tayo dito sa Pilipinas, sa totoo lang, ito sabihin ko sa inyo, ito mga kabunyog, mga kababayan. Kahit nung panahon ni Duterte na napakasama ng patakbo sa Pilipinas, never akong nagsabi, mabuti pa, i-take over na tayo ng Amerika. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kahit pa masama ang patakbo ng gobyerno natin, walang karapatan ang sino mang bansa na mag-take over ng gobyerno natin. Sino sila para mag-take over ng gobyerno natin? Nung si Duterte ang presidente ng Pilipinas, grabe ang ginagawa niya. Never tayong nagsabi. Ako, narinig niyo ba ako noon? Nagsabi? Mabuti pa, sakupin na tayo ng Amerika para matanggal na ito si Duterte. Wala. Walang ganun. Walang ganun. Ang bansa, may karapatan siya kung ano ang gusto niya. Kung ano ang gusto ng tao sa bansa niya, wala kang magagawa dyan. Pareho din. Halimbawa ang Europe, nung nanalo si Trump, ang gusto ng ibang mga bansa ang maging presidente si Harris. Halimbawa, yung mga dito opposition sa Pilipinas, Liberal Party, yung Akbayan, kung gusto nilang maging presidente ng Amerika si Harris, nanalo si Trump. Anong magagawa mo? Siya yung ginusto ng mga Amerikano eh. Anong magagawa mo doon? Irespeto mo yun. Kahit ako, tanungin nyo ako, sinong gusto ko? Si Harris o si Trump? Si Harris. Pero anong magagawa mo? Yan ang gusto ng mga Amerikano, si Trump eh. Di ba? Ganun tayo. Irespeto mo yung gusto ng mga bansa. Ang tawag doon self-determination. Bahala ang mga mamamayan ng bansa kung ano ang gusto nila. Nung nanalo si Trump sa Amerika, marami dito sa Pilipinas ayaw kay Trump. Mayroon ding mga gusto. Pero marami, lalo na yung mga kakampings, ayaw nila kay Trump. Pero anong magagawa mo? Si Trump yung gusto ng mga Amerikano eh. Kahit ako, maraming mga nung manalo si Trump, ayaw ko. Anong magagawa ko? Anong pakialam ko sa Amerika? Yun ang gusto ng Amerikano eh. Di ba mga kapunyog, mga kababayan? Ganyan ang ganyan ang karapatan ng mga bansa. Ganyan ang karapatan. Huwag nating yan. Huwag nating i-impose ang gusto natin. Ito, ang gustong mangyari ng Amerika, sila na ang magpapatakbo ng Venezuela. Bakit sila ang magpapatakbo ng Venezuela? Anong kapangyarihan ng Amerika para sila na ang mag-take over ng Venezuela? Ako hindi ako nakikipagtalo sa mga pro-Trump. Nung nanalo si Trump, hindi ako nakikipagtalo. Kung gusto ng Amerikano si Trump, siya ang gusto ng maraming Amerikano, wala tayong magagawa. Pareho din, nanalo si Duterte sa Pilipinas noong 2016, anong magagawa natin? Yan ang nanalo eh, di ba? Marami noon nagsasabi, sana sakupin na lang ng Pilipinas ng Amerika ang Pilipinas para matanggal na si Duterte. Mali yun. Mali yun. Pero itong nangyaring ito, ang malinaw dito, hindi naman si Maduro ang target target nila si Maduro kasi hindi nila kayang sakupin ang Venezuela hanggat si Maduro ang presidente. Hindi nila makukontrol ang oil reserves ng Venezuela hanggat si Maduro ang presidente. Ang dami na nilang ginawa dyan sa Venezuela. Sinuportahan nila yung kudeta, hindi nagtagumpay. Sinuportahan nila yung oposisyon, hindi nagtagumpay. Ilang eleksyon na ang nangyari. Sinusuportahan nila yung mga gusto nilang kandidato ng US, hindi naman nananalo.
sumakit na ang ulo, ito nang ginawa ni Trump. Sinakop na lang yung Venezuela. Okay, nakuha na nila si Maduro. Dapat sana tapos na. Hindi. Ang sabi ni Trump, sila ang magpapatakbo ng Venezuela. Eh bakit? Oh, bakit sila? Kaya itong mayor ng itong bagong elect na mayor ng at nakapanumpa na ito, New York City Mayor Namdani. Ang komentaryo niya, unilaterally attacking a sovereign nation is an act of war in violation of federal and international law. Magaling itong si Ma'am Dani. Magaling ito. Ito? Isa itong lumilitaw na bagong leader ng US. Itong si Ma'am Dani. Nanalo siya bilang mayor ng ng New York City. Doon ikukulong sa New York City si Maduro. Kaya nagre-react itong si Ma'am Dani. Sabi niya, unilateral na attack sa sovereign nation tulad ng Venezuela, yan ay an of war. Violation yan ng federal and international law. Anyway, mayroon na ngayong mga reaksyon sa US Congress. Abangan natin ang mga susunod na mga mangyayari. Pero ang tanong ngayon, ano ang epekto nito sa mundo? Ano ang epekto nito sa mundo? Yan ang malungkot yan mga kabunyog. Kasi ang mangyayari dito, ang China, kapag nakialam ang China sa ibang bansa, hindi na pwede ngayon magsabi ang US. Hindi na pwedeng magsabi ang US sa China. Hindi na pwedeng magliktura ang US sa China at sa Russia. At sasabihan si Putin at sasabihan si Xi Jinping, itigil mo yan China, yung pakikialam mo sa ibang bansa. Hindi na rin pwedeng sabihan ng US ang Russia, itigil mo yan Putin. Wala. Bakit? Anong karapatan mo na magsabi niyan sa kanila? Ikaw din nga mismo, ganun din eh. Yan yung malungkot ngayon. Ang umiiral na ngayon sa mundo, hindi na rule of law. Ang umiiral ngayon, kanya-kanya ng gamit ng lakas, ng pwersa. Yan ang ginawa ng Russia sa Ukraine. Yan ang planong gawin ng China sa Taiwan. Paano ngayon papasunurin ang China? Paano mo ngayon papasunurin ang Russia na mali yung kanilang ginawa? Hindi mo pwedeng sabihin mali ang ginawa ng Russia, mali ang gagawin ng China sa Taiwan, tapos tama yung ginawa ng US sa Venezuela. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo lang, ang malungkot ngayon sa mundo, nagkakaroon tayo ng mga leader na tulad ni Trump, ni Putin at ni Xi Jinping. Dinadaan sa puwersa, dinadaan sa ganito. Malungkot ito para sa mundo. Malungkot ito para sa mundo. Ang kailangan natin sa mundo, umiral ang kapayapaan, umiral ang international law. Yan yung Sa nangyaring ito, ano na ngayon ang sasabihin ng US? Paano irerespeto ang US? Paano irerespeto siya sa ganyan? Ang mo dito, might. Yan din yung ginamit ng Russia sa Ukraine. Ang gagamitin din ng China sa Taiwan, might. Hindi tama na sa mundo ang mga superpowers na tulad ng US, Russia at China, ang ginagamit nila ay might. Hindi. Dapat ang ginagamit ay international law, rule of law sa mundo. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, sana noong mga panahon ng World War I, World War II, ang US maayos ang tindig sa mundo eh. Ang US ang lumaban sa Japan, ang US ang lumaban kay Hitler. Sa ngayon, ang ginagawa ng US, ng China at ng Russia, pare-pareho na sila. Wala na silang pagkakaibang tatlo. Mabuti ang Europe, at least nandyan pa ang Europe, matino pa. Pero dito sa nangyayaring ito, ang ginagawa ng US ngayon, ang ginagawa ng China, ang ginagawa ng Russia, hindi na maganda. Ang problema, sila pa naman ang tatlong pinakamakapangyarihang mga bansa sa mundo. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, kung ang China hindi sumusunod sa rule of law, kung ang Russia hindi sumusunod ang rule of law, ay dapat ang US, siya ang sumunod sa rule of law. Ay ang nangyari dito,
Hindi na rin sumusunod sa rule of law ang US. Might is right na rin ang ginagamit. Pwersa na rin. Hindi maganda sa mundo ang ganyan. Yan ang naging mitsa ng World War I at World War II. Kapag ginamit mo na ang pwersa, yan na ang nangyayari. O yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, kapag sinakop ng China ang Taiwan, anong gagawin ng US? Lilikturahan ng China? Nakakalungkot ito mga kabunyog, mga kababayan. Maduro is a very dangerous man for the Venezuelans. Si Duterte rin, dangerous man para sa Pilipinas. Pero tama ba na dahil dangerous na tao si Duterte sa Pilipinas, skupin na tayo ng Amerika, tanggalin si Duterte? Mali yun. Mali yun. Mali. Ang magtatanggal kay Duterte tayo, hindi dayuhan. Di ba? Ganun yan. Kahit pa masama ang leader natin, ang magtatanggal ng leader na yan, tayo. Hindi tayo pwedeng pakialaman ng dayuhan. Pagka ganyan na ang ginawa natin, hinayaan na natin ang dayuhan, ang kumontrol ng mga bansa, ano na yan? Wala na tayong territorial integrity at national sovereignty. Ganyan mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.